Mga Ginoo, kung kayo po ay isang lalaking higit 90 anyos na kailangan kong hilingin na makinig kayong mabuti dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magbago ng lahat ng akala ninyong alam na ninyo tungkol sa inyong katawan. Ako po si Dr. Jose Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa pribilehiyo ko pong iyon, natulungan ko na ang libu-libong kalalakihan na harapin ang mga pagbabago dala ng edad. Linggo-linggo, nakakaupo ko ang mabubuti at tapat na mga lalaking tulad ninyo na pumapasok sa aking opisina na bigo ang puso, nahihiya at lubos na nalilito. Hindi ito dahil nawala na ang kanilang pagnanasa para sa init ng pagsasama, kundi dahil ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At sa napakaraming kaso ang salarin ay hindi lang edad. Ito ay isang bagay na mas karaniwan at lihim na nakasisira ang paraan ng kanilang masturbasyon. Tama po ang narinig ninyo. Isang simple at karaniwang pagkakamali na ginagawa ng pribado ang tahimik na sumasabotahe sa inyong kakayahang magkaroon ng ereksyon, at karamihan sa mga lalaki ay walang kamalay-malay na ginagawa pala nila ito. Inilaan ko ang aking karera sa pag-unawa sa mga komplikasyon ng kalusugang sexual ng mga lalaki, at ang natuklasan ko ay malalim. Ang paraan ng paghawak ninyo sa inyong sarili ay maaaring maging isang mabisang kasangkapan para sa pagpapagaling at pagpapatibay ng inyong erections, o maaari itong maging mismong bagay na nakapipinsala sa mga ito. Ang mga ugali na maaaring nagsilbi ng maayos sa inyo noong kayo'y nasa 30s ay maaaring ngayon na ang mga tahimik na sumisira sa inyong kakayahan pagkatapos ng edad 60. Kaya ngayon, aalisin ko ang tabing upang ibunyag ang 5 pinakamalaking pagkakamali sa masturbasyon na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki, mga pagkakamali na maaaring makasira sa daloy ng dugo, makapagmanhid ng inyong mga nerve ending, at makapagpahina ng inyong erections sa paglipas ng panahon. Ipinapangako ko sa inyo, sa sandaling maunawaan ninyo kung ano ang mga ito, hindi na ninyo muling titingnan ang inyong mga kamay sa parehong paraan. Bago tayo sumisid sa mga kritikal na kaalamang ito, maglaan po muna kayo ng sandali para mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman mapapalampas ang isa pang mahalagang payo na maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan at maibalik ang inyong kumpiyansa. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, gawin ninyo akong pabor at itype ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi naman, itype ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyong mga pangangailangan. Sige, simulan na natin mag-uumpisa sa una at marahil pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaking higit 50 anyos. Ito ay isang bagay na parang hindi nakasasama. Masarap pa nga sa sandaling iyon, ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan nitong binabago ang pag-iisip ng inyong utak at pinapahina ang natural na kakayahan ng inyong katawan na tumugon. Pag-usapan natin ito. Pagkakamali. Pag-asa sa matitinding pornografiya, isa sa mga pinakanakapipinsalang ugali na nakikita ko
isa na tahimik na pumapatay sa daloy ng dugo at nagpapahina ng inyong erections ay ang pag-asa sa matitindi at labis na nakakapukaw na pornografiya. Ngayon gusto kong kausapin kayo hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakaupo sa harap ng hindi mabilang na mabubuting lalaki, mga tapat na lalaking tulad ng pasyente kong si Juan na nalilito at bigo ang puso dahil ang kanilang mga katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Sinasabi nila sa akin, "Dok, nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa. Gusto ko pa ring makipag-ugnayan sa aking asawa pero pagdating ng pagkakataon, hindi ako tumitigas. O kung tumigas man, mabilis ding nawawala." At halos sa bawat pagkakataon, kapag dahan-dahan akong nag-iimbestiga, natutuklasan ko ang parehong tahimik na salarin maraming taon ng panonood ng papalakas na tindi ng pornografiya habang nagmamasturbate. Sa una parang hindi ito nakakapinsala, marahil ay nakakapanabik pa. Ngunit ang totoo, sinasanay ninyo ang inyong utak na maghangad ng isang antas ng visual stimulation na hindi naman talaga umiiral sa totoong mundo. Ang inyong pagnanasa ay naikakabit na sa mga imahe sa screen, hindi sa isang tunay na tao. Habang tumatagal ito, mas maraming dopamine ang hinihingi ng inyong utak para lang makaramdam ng kislap. Ang sobrang pagkakalantad na iyon ay nagpapapurol sa inyong mga reseptor, nagpapamanhid sa inyong sensitivity at dahan-dahan, ngunit tiyak humihinto ang inyong ari sa pagtugon sa natural at mapagmahal na haplos. Bumababa ang daloy ng dugo, nananahimik ang mga nerve ending at nakakalimutan ng inyong katawan kung paano tumigas at manatiling matigas nang walang artipisyal na input na iyon. Hindi po ito teorya lamang. Ito ay agham. Nakikita ko ang mga resulta araw-araw sa aking klinika. Ang mas nakakabahala, ang patuloy na sobrang stimulasyon na ito ay nagdudulot ng talamak na tensyon sa inyong pelvic region. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay sumisikip at ang inyong nervous system ay nananatili sa isang mababang antas ng stress. Nangangahulugan iyon na mas kaunting sirkulasyon sa mismong lugar na pinakakailangan ninyo nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga ereksyon ay nagiging mas mahina, mas maikli o tuluyan nang nawawala. At sa lahat ng ito, karamihan sa mga lalaki ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Sinisisi nila ito sa edad, ngunit hindi lang ito edad, ito ay isang pattern. At mabuti na lang, ang mga pattern ay maaaring baguhin. Kung nais ninyong ibalik ang inyong sensitivity, buhayin muli ang inyong sirkulasyon at maramdaman muli ang malalim at natural na pagnanasang iyon, kailangan ninyong magsimula sa pamamagitan ng paglayo sa artipisyal na estimulasyon. Hayaan ninyong matutunang muli ng inyong katawan kung ano ang pakiramdam ng tunay at makatotohanang pagnanasa. Oo, maaaring tila matamlay sa simula, ngunit maniwala kayo sa akin, ang susunod na darating ay sulit. Dahil kapag nabawi na ninyo ang kontrol sa inyong pagnanasa, inilalatag ninyo ang pundasyon para sa pangmatagalan at malakas na erections nang hindi nangangailangan ng screen. At kung kontrol ang pag-uusapan, dadalhin tayo nito sa susunod na nakatagong pagkakamali, isa na tila inosente kahit na lohikal, ngunit sa katunayan ay sinisira ang lakas ng inyong erection sa tuwing ginagawa ninyo ito. Pagkakamali
2. Pagmamadali patungo sa dulo. Ang susunod na ugali na tahimik na sumisira sa daloy ng dugo at nagnanakaw sa inyo ng matitibay na erections ay ang pagmamadali sa masturbasyon, na para bang ito ay isang gawaing kailangang tapusin agad, hindi isang karanasang dapat damhin. Napakarami ko ng katatandang lalaki tulad ng pasyente kong si Roberto na umupo sa harap ko at nagsabing, "Dok, wala akong oras. Tinatapos ko na lang agad." Naiintindihan ko po. Abala ang buhay. Minsan, gusto nyo lang ng kaluwagan. Ngunit, ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang apurahang mekanikal na paraang ito ay sumisira sa natural na proseso ng ereksyon ng kanilang katawan. Kapag itinuturing ninyo ang pagnanasa bilang isang karera, patungo sa dulo tumutugon ang inyong katawan sa pamamagitan ng paglipat sa performance mode, mahigpit, tensyonado at nagmamadali. Ito po ay nag-a-activate ng inyong sympathetic nervous system. Ito rin po yung sistemang gumagana kapag tayo ay stressed o nasa panganib. At kapag naka-on ang sistemang iyon, automatiko nitong pinipigilan ang daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar tulad ng inyong balakang at ari. Nangangahulugan ito na kahit nasa isip ninyo ay nasisiyahan kayo, sinasabihan ang inyong katawan na isara ang mga bagay-bagay. Nagdurusa ang mga ereksyon. Nagiging mas malambot, hindi maaasahan o tuluyan ng nawawala. Ang mensaheng natatanggap ng inyong katawan ay, hindi tayo ligtas. Hindi ito oras para magbukas. At sumusunod ang inyong mga daluyan ng dugo. Ang mas malala pa, kapag nagmamadali kayo, nilalampasan ninyo ang banayad at unti-unting pagbuo ng pagnanasa na nagtuturo sa inyong katawan kung paano lubusang makisangkot. Nawawala ang mahalagang koneksyon sa pagitan ng inyong isip at katawan, sa pagitan ng inyong hininga at pakiramdam. Sa halip na makaramdam kayo, ay nagtatapos lamang. At hindi para diyan idinisenyo ang inyong katawan. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, lalo na sa mga nasa 60s at 70s, ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa sukdulan, ito ay tungkol sa sirkulasyon. Kapag ginawa ng may presensya at intensyon, ito ay nagiging isang ehersisyo sa malalim na paghinga, pag-activate ng mga nerbiyos at pagre-relax ng balakang. Lahat ito ay kritikal na bahagi para sa matibay at malusog na erections. Ngunit kapag nagmamadali kayo, inaalis ninyo ang bawat isa sa mga benepisyong iyon. Isipin ninyo ito ng ganito: kung palagi lang kayong tumatakbo ng mabilis at hindi kailanman naglalaan ng oras para magunat, ang inyong katawan ay magiging matigas at madaling masaktan. Ang parehong prinsipyo ay angkop dito. Kung nais ninyong ibalik ang buo at pangmatagalang erections, kailangan ninyong magdahan-dahan, makinig sa katawan, mag-focus sa paglalakbay ng pagnanasa, hindi lamang sa destinasyon ng pagkaapura. Hayaan ninyong gabayan ng inyong hininga ang ritmo. Bigyan ang inyong katawan ng pahintulot na makaramdam, hindi lamang magtapos. Dahil sa mga tahimik at mas mabagal na sandaling iyon, bumubuti ang daloy ng dugo, nagigising ang mga nerbiyos at nagsisimulang bumalik ang inyong kumpiyansa. Ngunit may isa pang pisikal na ugali na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki
na mas nakapipinsala pa, at ito ay may kinalaman sa kung gaano kahigpit ang inyong paghawak sa literal na paraan. Ang ibabahagi ko ay maaaring makagulat sa inyo, ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit napakaraming lalaki ang nakakaramdam ng pamamanhid, pagkabigo, at pagkawala ng koneksyon sa tunay na kasiyahan. Pagkakamali 3. Ang death grip o sobrang higpit na paghawak. Isa pang tahimik na pamatay erection, isa na napakaraming lalaki ang hindi kailanman napagtatanto na siyang problema ay ang paggamit ng sobrang higpit na hawak habang nagmamasturbate. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong may nakausap na lalaki, lalo na sa kanilang 60s at 70s, tulad ng pasyente kong si Miguel na tumingin sa akin ng diretso sa mata at nagsabing, "Pakiramdam ko, hindi na ako nasisiyahan sa aking kapareha. Wala nang kasing sarap tulad ng dati." Kapag tinanong ko sila kung paano nila pinapaligaya ang kanilang sarili, dahan-dahang lumalabas ang katotohanan, mga dekada ng paggamit ng matigas at puwersadong hawak para lang matapos ng mabilis. Ito ay isang ugali na dahan-dahang nabubuo madalas dahil sa stress, pagkaapura, o kahit pagkabagot. Ngunit heto ang hindi nila alam, nagdudulot ito ng tunay na pisikal na pinsala. Kapag palagi kayong gumagamit ng sobrang higpit na hawak, hindi lang ninyo sinasanay ang inyong katawan na tumugon sa matinding presyon. Sa katunayan, nagiging sanhi ito ng pamamanhid ng mga maselang nerbiyos sa inyong ari. Sa paglipas ng panahon, ang mga sobrang na-stimulate na nerbiyos na ito ay humihinto sa paggana sa paraang nararapat. Ang inyong ari ay nagiging hindi na gaanong tumutugon, nawawala ang sarap, at humihina ang erections. Ang mas malala pa, ang ganitong uri ng agresibong presyon ay pumipigil sa daloy ng dugo. Literal ninyong pinuputol ang sirkulasyon sa mismong tissue na nangangailangan ng malusog na daloy ng dugo upang tumigas at manatiling matigas. Tinuturuan ninyo ang inyong katawan na asahan ang puwersa, hindi ang pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng isang masamang siklo. Habang mas manhid ang pakiramdam ninyo, mas humihigpit ang inyong hawak, at habang mas humihigpit ang inyong hawak, mas lalo kayong namamanhid. Sa huli, ang haplos ng inyong kapareha ay hindi na nagre-rehistro. Nahihirapan ang inyong utak na kumonekta sa emosyonal o pisikal na paraan dahil nasanay na ito sa isang uri lamang ng estimulasyon, isang hindi kayang gayahin ng anumang tunay na pagsasama. Nakapagtrabaho na ako sa makatala sa mga lalaking nakaramdam ng malalim na kahihiyan dahil dito kumbinsido na sila ay sira na. Ngunit hindi po. Sila ay simpleng nasanay lamang ang kanilang katawan sa maling paraan at sa tamang kamalayan at banayad na mga pagbabago na gawa nilang baligtarin ito. Hindi ninyo kailangang isuko ang kasiyahan. Kailangan nyo lang muling tuklasin ang isang mas banayad at mas konektadong paraan nito. Kung nais ninyong bumalik ang inyong sensitivity, kung gusto ninyo muli ang mga buo at malakas na erections, nagsisimula ito sa pagluwag ng inyong hawak. Bigyan ang inyong katawan ng pahintulot na makaramdam sa mga bagong paraan. Magugulat kayo sa kung gaano kabilis maaaring bumalik ang paggana ng nerbiyos at daloy ng dugo kapag binago lang ninyo kung paano ninyo hinahawakan
ang inyong sarili. Ngayon, kung pagbawi ang pag-uusapan, may isa pang lugar na lubos na binabaliwala ng karamihan sa mga lalaki. Wala itong kinalaman sa inyong hawak o kahit sa inyong mga kamay, ngunit kinokontrol nito ang mismong mga kalamnan na nagtutulak ng dugo papasok sa inyong ari. Baliwalain ninyo ito at walang ibang teknik ang makapagliligtas sa inyong erections. Pagkakamali number 4. Pagbaliwala sa inyong pelvic floor. Ang bagay na lubos na binabaliwala ng karamihan sa mga lalaki, ngunit talagang hindi dapat, ay ang kritikal na papel ng pelvic floor sa pagpapanatili ng matibay at malusog na erections. Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang 60s at 70s tulad ng isang pasyenteng nagngangalang Danilo ang tumingin sa akin nang may pagkabigo at pagkalito na nagsasabing, "Hindi ko maintindihan, Dok. Wala naman akong ginagawang mali. Mas maayos na ang pagkain ko, tumigil na ako sa paninigarilyo, pero hindi ko pa rin mapanatiling matigas." At doon ko madalas binabanggit ang isang bahagi ng katawan na hindi man lang nila naisip ang pelvic floor. Itong grupo ng mga kalamnan na nasa loob ng inyong puson ay maaaring hindi nakikita, ngunit may mahalagang papel ito sa pagbomba ng dugo patungo sa ari, pagsuporta sa katigasan at pagpapanatili ng kontrol habang nasisiyahan at sa kasukdulan. Kapag ang mga kalamnan ng pelvic floor ay mahina o palaging tensyonado, gaya ng madalas sa mga nakatatandang lalaki, nasasagabal nito ang maselang proseso na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy sa ari at manatili doon. Maaaring maramdaman ninyo na ang inyong erection ay nanghihina sa kalagitnaan o nawawala bago pa man talaga magsimula ang lahat. Hindi lang iyan pagtanda. Iyan ay ang pagkabigo ng inyong pelvic floor na suportahan ang mga daluyan ng dugo at nerbiyos na nagbibigay daan sa pagnanasa. Habang nagmamasturbate, kung hindi ninyo ginagamit ng maayos ang mga kalamnang ito, o mas masahol pa kung nagdaragdag kayo ng dagdag na tensyon mula sa stress, mababaw na paghinga o maling postura, aktibo ninyong kinakalaban ang natural na mekanismo ng erection ng inyong katawan. Nakita ko ng ganap na nabago ng mga lalaki ang kanilang kalagayan sa pamamagitan lamang ng pag-aaral kung paano i-activate at palakasin ang kanilang pelvic floor. Hindi ito nangangailangan ng operasyon, gamot o mamahaling kagamitan, kamalayan at pagiging pare-pareho lamang. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng Kegel exercises, maingat na paghinga at kahit na ang pagpapanatili ng tamang postura habang nasisiyahan ay maaaring lubos na mapabuti ang daloy ng dugo sa ari. Ang mga resulta ay mas matitibay na erections, mas maraming kontrol, at mas magagandang orgasms. Ngunit, ang mas mahalaga, isang pakiramdam ng pisikal na kumpiyansa ang bumabalik sa katawan, isang pakiramdam na inakala ng maraming lalaki na nawala na magpakailanman. At heto, ang personal na bahagi. May mga nakatatandang lalaki na bumalik sa aking opisina pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pagsasanay sa pelvic floor at sinabi sa akin na may luha sa kanilang mga mata. Pakiramdam ko, buhay na ulit ako. Iyan ang posibleng mangyari kapag itinigil ninyo ang pagbalewala sa mahalagang bahaging ito ng inyong katawan. Kapag itinigil ninyo ang pagtrato sa masturbasyon
bilang isang gawain at simulang ituring ito bilang isang buong katawan na karanasan na dapat talaga. Ngayon, lahat ng ito ay patungo sa pinakabinabaliwala at sa maraming paraan pinakapanganib na pagkakamali sa lahat. Ito ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal. At ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki, kahit na naayos na ang lahat, ay nahihirapan pa rin sa mahinang erections. Kung kayo ay nag-masturbate dahil sa kalungkutan, pagkabagot o stress, kailangan ninyong marinig ito. Pagkakamali number 5, pagmamasturbate para sa emosyonal na pamamanhid. Marahil ang pinakabinabaliwalang pagkakamali sa lahat, ang isa na tumataman ng mas malalim kaysa sa katawan at dahan-dahang umuubos sa inyong kakayahang tumigas at manatiling matigas, ay ang paggamit ng masturbasyon bilang pagtakas mula sa emosyonal na pasanin. Gusto kong maging tapat sa inyo, ito ay isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga lalaki. Ngunit nakaupo ako sa aking opisina kasama ang malalakas at mararangal na mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na tahimik na umaamin na kapag sila ay nalulungkot, nababalisa o walang koneksyon, bumabaling sila sa masturbasyon. Hindi dahil sa tunay na pagnanasa, kundi para pamanhirin ang sakit. Bagamat maaaring magdulot iyon ng panandaliang ginhawa, lumilikha ito ng isang mapanganib na pangmatagalang pattern. Ang inyong katawan ay nagsisimulang iugnay ang pagnanasa hindi sa koneksyon kagalakan o kasabikan, kundi sa stress, pagkabagot o pag-iwas sa emosyon. At heto, ang susunod na nangyayari, ang inyong nervous system ay nagsisimulang magkamali ng paggana. Ang mga daluyan ng dugo sa inyong pelvic region ay nagiging mabagal. Ang tibok ng inyong puso ay nananatiling mataas at ang inyong katawan ay nananatiling tensyonado. Lahat ng ito ay sumisira sa inyong kakayahang magkaroon ng matitibay na erections dahil para gumana ng maayos ang ari, kailangang maramdaman ng inyong katawan na ito ay ligtas na roroon at handang tumanggap. Ngunit kapag ang masturbasyon ay naging inyong pangunahing kasangkapan para iwasan ang mahihirap na emosyon sa buhay, tinuturuan nito ang inyong sistema na manatili sa isang palaging mababang antas ng stress. Bumababa ang daloy ng dugo, nawawala ang sensitivity, at ang mga erection ay nagiging mahina o tuluyang nawawala. At walang nagsasabi sa inyo na ang emosyonal na pagkakahiwalay na ito ang maaaring ugat ng pisikal na problema. Naaalala ko, ang isang pasyente, si Jaime, nasa huling bahagi ng kanyang 60s, isang byudo at retirado na umamin na ilang taon na siyang hindi nakakaramdam ng tunay na koneksyon sa ibang tao. Sinabi niya na araw-araw siyang nagmamasturbate, minsan higit pa, ngunit hindi ito kailanman nagbibigay kasiyahan. Hindi siya nito iniiwang buhay na buhay ang pakiramdam, kundi hungkag. Nagtrabaho kami ng sama-sama upang muling itayo ang relasyon niya sa kanyang sariling katawan. Nagdahan-dahan muling kumonekta sa tunay na pagnanasa at gumamit ng mindfulness upang palitan ang mga luma at walang lamang pattern. Sa loob ng ilang linggo, hindi lamang bumuti ang kanyang erections, kundi pati na rin ang kanyang kalooban, kumpiyansa at enerhiya. Nakikita ninyo ito ay higit pa sa mechanics. Ito ay tungkol sa kahulugan. Ito ay tungkol sa pagpili
ng intimasya kahit sa inyong sarili, hindi lamang stimulasyon. Kapag kayo ay nagsasagawa ng pansariling kasiyahan mula sa isang lugar ng presensya, hindi ng sakit ang inyong katawan ay nagbubukas. Ang dugo ay mas malayang dumadaloy. Ang inyong erections ay bumabalik ng mas malakas. Ang inyong pagkatao ay bumabalik. Iyan ang nais ko para sa inyo. Ngayong alam na ninyo ang 5 kritikal na pagkakamaling ito, may isang huling piraso na kailangan nating pag-usapan. Dahil ang impormasyon lamang ay hindi nagbabago ng inyong buhay. Ang ginagawa ninyo dito ang siyang nagbabago. Kaya hayaan ninyong gabayan ko kayo sa mga pagbabagong maaari ninyong simulang gawin ngayon upang muling itayo ang inyong lakas, ibalik ang inyong kumpiyansa, at muling pag-alabin ang bahagi ninyo na hindi naman talaga nawala. Ang landas pasulong pagbawi sa inyong sigla. Habang binubuo natin ang lahat, gusto kong iwanan kayo ng isang bagay na mas malalim kaysa sa mga payo lamang. Ito ay isang katotohanan na paulit-ulit kong nasaksihan sa mga lalaking ginamot ko. Ang tahimik na nagnanakaw ng inyong kakayahang tumigas ay hindi lang panahon o malas o edad. Ito ay ang maliliit at hindi napapansing mga ugali, ang matinding pornografiya na nagpapurol sa inyong sensitivity, ang mga minadaling sandali na nagsenyas sa inyong katawan na magsara, ang mahigpit na hawak na nagpamanhid sa inyong mga nerbiyos, ang mga nakalimutang kalamnan sa inyong pelvic floor, at ang mga pagkakataong naghanap kayo ng kaluwagan, gayong ang tunay ninyong kailangan ay koneksyon. At higit sa lahat ito ay ang unti-unting paniniwala na tapos na ang inyong mga araw ng tunay na pagnanasa. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na natutunan ko mula sa 3 dekada sa kalusugan ng mga lalaki. Kapag ang isang lalaki ay muling kumonekta sa kanyang katawan, lahat ay nagbabago. Bumabalik ang daloy ng dugo. Tumataas ang kumpiyansa. Bumabalik ang erections, hindi lamang sa pisikal na paraan, kundi may kahulugan, may kapangyarihan. Hindi ninyo kailangang maging bata para muling maramdaman ang pagiging isang tunay na lalaki. Kailangan nyo lang itigil ang pagkontra sa inyong katawan at simulang makipagtulungan dito. Kung may anumang bahagi sa ibinahagi ko ngayon ang tumatak sa inyo, seryosohin ninyo ito. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin at hindi pa huli ang lahat para baguhin ang mga bagay-bagay. Nakita ko na itong nangyari sa edad na 60, 70, kahit 85. Isang aral mula kay Dr. Reyes. Ang pinakamahalagang aral na maiaalok ko sa inyo ay ito: ang inyong katawan ay may pambihirang kakayahang maghilom, ngunit hindi nito magagawa iyon kung wala ang inyong kooperasyon. Ang tunay na sigla ay hindi tungkol sa paghabol sa isang alaala ng kung sino kayo noon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang inyong sarili kung nasaan kayo ngayon ng may katapatan at kabaitan. Itigil na po ninyo ang pagsisi sa inyong sarili at simulang palakasin ang inyong loob gamit ang kaalaman. Karapat-dapat kayong makaramdam na buhay malakas at buo muli. Kaya simulan ninyo ngayon. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Isang tamang desisyon na lang ang layo ninyo mula sa pagsisimula ng paglalakbay pabalik sa inyong sarili. Gusto ko pong marinig
ang inyong mga saloobin. Nakatulong po ba ito? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin. Kung nakita ninyong mahalaga ito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng inyong pinakamahusay at pinakamalusog na buhay sa anumang edad. Ang inyong paglalakbay tungo sa panibagong kumpiyansa ay nagsisimula na ngayon.